Ikaw, Des, ano bang plano mo sa kapatid mo? Sa pamilya mo, anong gusto mo? Ayusin ba natin o hayaan na natin okay na yung ganito? May plano po siya na ayaw ko po. Ano yun? Doon po ako, dito siya. Nag-asawa pa tayo magkahiwalay. Ikaw, Des, kung sakali bang kakausapin namin ng ate mo at handa siya makipag-usap sa'yo, harapin mo ba? Ha? Opo. Kaya mo siya harapin? Si Mark. Hindi po ako sa harapin. O baka takot ka sa kanya? Hindi po ako takot sa kanya. Naiwas lang po ako sa bulo. Ikaw, Mark, anong tatandaan mo sinabi sa'yo? Yung wala daw po akong silbing maging asawa. Opo po nga dyan, huwag niyo iisipin yung mga sinabi ng ate ko. Hindi po, pasensya sa kanya lagi. Guys, alas 3 na yata ng hapon. Kasalukuyan, nandito kami ngayon sa daan patungo po kala Mark kasi kakamustahin natin yung mag-asawa. At gusto ko silang kausapin sana ulit sa pangalawang pagkakataon tungkol sa kung paano nila may handle pa yung kanilang business. At kailangan kasi ng guidance nitong mga to, guys. Kaya kailangan natin silang bigyan ng mga suggestion at payo. Bukod doon ay may mga nakaready talaga kami para sa kanila. Kaso nga lang, syempre kailangan muna natin silang kausapin. Di ba? Kailangan natin muna pakaramdaman yung mag-asawa sa madaling salita. Kaya tara, samahan nyo muna kami ng team at punta tayo dun sa kanila. Dito na kami dumaan sa hindi na kami dumaan doon sa bahay nila dati. Ay, problema natin kung di tayo dumaan, nandoon pala sila. Ay, yata sila tatay, oh. Yan nga, dito diretso na. Medyo may kalayuan lang din talaga tong bagong tinitira nila Mark, guys. Ay, nakita nila tayo, no? Kung nandoon man sila Mark, baka sabihin naman na tayo pupunta dito, di ba? Dito na tayo, guys. After ng ilang minutong lakaran, narating na natin. Sana dito lang si Mark tsaka yung asawa niya na makausap natin. Check mo daw kung nandyan yung motor. Nandyan, wala. Yari, baka nandun ngayon ka na tatay. Ha? Baka walang tao dito. Pero nandyan chinelas sila, oh. Opo. Sana all, kahit mainit magkayakap. Sana all. Ingit kaya, no? Wala kayong ganyan, kahit mainit magkayakap. Diba? Yan yung tinatawag na pagmamahalan. Sana all. Mihilik pa. Baka pagod, baka naglako yung dalawa, baka puyat. Kasi kung naglako yung puyat yan, possible. So, paano? Gigisingin ba natin? O aalis na lang tayo? Pero dito na lang tayo. Kawawa naman, kawawa yung sitwasyon ng mag-asawa. Natutulog yung sa sahig. Pero ganyan talaga. Kung nagsisimula ka sa pag-aasawa tapos nasa ganyang sitwasyon ka pala ng buhay, pinasok mo yung pag-aasawa, talagang sabi ko nga dyan mag-umpisa yung struggle nila mag-asawa. Dyan pa lang yung magsisimula. Kagaya nyan, nasa ganitong klase sila ng tahanan kasi no choice sila sa buhay. You know, oh. Check natin dito sa likod. Tao po. Tao po. Malalim yung tulog. Malalim yung tulog nila. Tao po. Tao po. Tao po. Magsusukat lang po kami ng lupa. Magsusukat po kami ng lupa.
Pasuyo na lang po. DNR po ito. It's a prank. It's a prank. Kamusta, Mark? Okay na. Ha? Okay na po. Parang napasarap ang tulog ah. Ano yung nasa dibdib mo? Ano yung nasa dibdib mo? Ito ng mga lamok. Ha? Hindi yung mga puti-puti. Alam po. Yan, yung mga puti-puti sa balik. Dibdib. Pagbo po yan. Parang puyat na puyat kayo. Saan kayo galing? Nagpuyat nga po ako. Saan galing? Ano po ako ng panindang isda. Alas 3 po ako yung gising na. Naglako ka? Kamusta? Ayos naman po. Nakaubos po. Oh, yus. Tapos po, nagtapas po ako. Nagtapas. Nagtapos ka pa? Opo. Pagkas maglako? Kaya, maghahanda ka na muna. Kayo mag-asawa. Sabi ko na eh. Kaya tulog sila ng gantong oras. Sabi ko may possibility to puyat, pagod. Kita ko din yung paa ni Mike. Puro lupa. Natulog na ng gano'n kasi sa sobrang pagod siguro. Yung misis naman niya. Siyempre, comfort yung mister. Tabihan, di ba? Para makakabawas sa pagod. Sarap ng tulog niya eh. Sweet nyo pati, kahit kainit-init. That's what we call love. Yeah. Ay, may upuan pala kayo dyan eh. Hindi na kami dumaan dun sa bahay nila tatay mo. Nagdiretso na kami kasi baka mapakwenta pa kami dun eh. Baka matagalan pa kami. Nagkain na ba kayo? Anong ulam nyo? Nagtinda po akong isda. Ha? Wala po kami ulam. Bibili po ako ng ulam namin. Anong ulam binili mo? Yung karne pong biniling na may Luto na? carrot sa po. Anong oras ka naman naglako pagkakuha mo na alas 3? Ano po, alas 6 po, pagkahatid po kay mama. Paghatid mo, nagdiretso lako ka na. Tapos anong oras ka naman nagtapas? Yung pagdating ko rin po maglako. Ba, dire-diretso? Dire-diretso rin Ano yung bayad na rin agad yun? Hindi pa? Bayad na rin po agad. Ayos. Kumita po ako pagtatapos ng 500. Galing naman. Oo. Grabe, may diskarte lang talaga. Di kahit pa paano sila Mark kumita ngayong araw ng medyo malaki-laki siguro. Nagtapas, naglako. Diba? So right. So saan tayo pwede po Mr. Mark? O ikaw, wala ka namang upuan. May upuan ka ba? Sige. Handa muna tayo guys. Mag-ready muna tayo. Papesto tayo ng maupuan namin nila Mark. Makapag-usap kami. Ikaw ate, pwede ka rin. Sinasamahan mo lang si Mike. Sinasamahan din po. Siyempre. Pagod ay ano. Paggising ba niya ng alas 3, gising ka na rin? Opo, nagigising po ako. Bago naman siya umaalis, kumakain yan? Nag-almusal, hindi na, wala na. Hindi po. Sa bayan na po nag-aalmusal. Dun sa kabila. Hindi po sa bayan. Sa bayan? Opo. Pagkarinig ko bahay. Sa bayan na nag-almusal. Opo. Nagkakape po. Nagkakape. Sino kasama niya na nagpunta ng palengke para bumili? Siya lang po. Mag-isa? Opo. Galing. Okay. Buti safe ka naman dito na iwan ng madaling araw. Andiyan naman po din yung kuya niya. Saan? Natutulog? Diyan din. Saan? Diyan po. Bakit nandito na? Minsan po hindi dito natutulog. Ha? Minsan lang po. Dito na natutulog minsan. Minsan lang naman po. Bakit daw? Kagabi hindi naman natulog dito. Wala ka problema ba sa inyo? Hindi ko po alam doon. Sadya naman pong gayon yung Ganun sadya. dito ako pinatutulog pag gustong tumulog yung kapatid ko, ay sino ako at sino sila. Para hindi Hindi patulogin. ko sila tatanggi kapatid ko. Tama Dito ko yan. na rin pinatutulog. Buti may nahihiga naman dyan. Opo. Meron naman. Hmm. Alright, so pasensya na Mark ha. Nabala kayo Opo. sa tulog. Wala po. Sarap pa naman ang tulog nyo. Anong oras na sana ang gigising nyo yan? Mamaya ng gabi. Alas 6. Alas 6 kakain, tapos Nasasaing muna po. kwentuhan ulit. Konti, tapos tulog ulit. Gising ulit madaling araw. Paulit-ulit pero ganyan talaga. Buhay. Ay bukas po hindi ako makakatinda. Magano ka Tatapas bukas? po ako. Magtatapas ka bukas muna. O di, ikaw kung saan yung tingin mo. Tama yan, may pahinga muna para mamiss nila ang isda. No? Opo. Okay.
Alright, so Mark, ganito. Kamustahin ko muna yung ilang araw na pag-stay nyo dito sa bahay nyo. Kamusta? Ayos naman po. Wala naman kayong naging problema dito? Wala po. Okay. So pumunta ba dito yung may-ari nitong tinutuloy nyo? Ano sabi sa inyo? Wala po. Ano lang daw po namin, linis-linis sa harapan. Tapos po, ganyan po, alagaan daw ng bahay. Okay. So kayo, pumupunta pa ba kayo doon kay papa mo? Opo. Okay, Mark, ganito. Kaya ako pumunta dito ngayon para makausap ko ulit kayo. Kasi nung last time, gusto ko sana pupunta kami lang dito. Kaso nga lang, syempre sumama si tatay, si papa mo. Opo. So, syempre, gusto ko naman marinig kayo, yung side nyo nang wala si papa mo. Alright, so matanong ko lang sa inyo. Doon sa kabila, ano yung totoong pinakang rason ninyo bakit kayo napalipat? Yung totoong gusto kong marinig sa inyo. Huwag kang matakot magsalita kasi ang anak ay may karapatang magsalita, hindi lang magulang. Siyempre, gusto ko naman marinig sa inyo para maayos natin. Kasi hindi natin maayos ang isang bagay kung itatago lang natin. So, gusto ko naman marinig sa inyo mag-asawa. Huwag kayong mahiya kasi may boses kayo. Anak kayo eh. Ano yung totoong nangyari? Yung nangyari, bakit kayo umalis kagad ng biglaan? Dahil din po sa mga kapatid ko. Bakit? Yung bunso kong kapatid, ay laging na itong asawa ko. Kaya po kami biglang alis dito. Alis namin doon. Ano bang ginagawa sa kanya? Sinusuntok ko sa Tagaliran. Itong asawa mo. Kaya po hindi na ako nakatiis na umalis doon. Hindi ba sinasaway ng papa mo, ng mama mo? Sinasabihin po ni Papa, bata lang daw. Ay nakakasakit na. Hindi lang namin sinasabi sa kanilang nakakasakit na kapatid ko. Okay, pero may iba ako, Mark. Okay, yun yung isang rason. Pero sa parents mo, wala naman kayong problema? O Wala po. sigurado kayo? Opo. Alright, baka natatakot lang kayo magsalita. Hindi po. Hindi talaga. Opo. Okay, nung mga time na nandoon kayo, hindi naman sa dapat pa naming hanapin sa inyo, no? Pero, sino yung nagpo-provide ng kakainin nyo ng mga panahon na nandoon kayo? Minsan po kami, minsan po sila. Okay, ano ba ang sahod ng mama mo? Lingguhan, buwanan, kinsenas? Ano po, sahod po agad. Arawan. Opo. Okay. So, okay, I see. Pero walang ibang nagiging problema maliban dun sa bunso mong kapatid na nananakit dito sa asawa mo. Wala po. Wala nang ibang dahilan, yun lang. Wala po. Okay, pero sa mama mo, okay naman kayo. Opo. Papa mo, Okay naman. okay naman din. Goods kung ganun. So, binibigyan ko lang kayo ng chance na makapagsalita sa amin nang hindi nyo kaharap yung parents nyo, no? Kasi may mga pagkakataon kasi minsan na ganyan na natatakot sabihin kung ano yung totoong rason, kung bakit tumigil sa pagtitinda, kung bakit napatigil, kung bakit bigla ang lumipat, mga kagaya nito sa inyo. Kasi nga may mga rason minsan na nasa magulang, pero yung anak natatakot magsalita, kaya ibang rason na lang yung sinasabi. Pero kayo, Okay lang po doon. sigurado? Opo. Okay, sige, kayo may sabi ha? Opo. Kayo binibigyan ko lang ng chance na makapagsalita nang wala sila. Kasi kapag nandyan nga naman, baka mahilang ka, mahiya ka, matatakot ka. Pero okay naman ha? Opo. Okay, maganda kung ganun. Kung ang relation nyo naman bilang isang pamilya, okay naman. Maliban dun sa bunso mong kapatid na sinasabi mong nananakit kay Desa, ano? Opo. Okay, so ano tayo dun? Negative na tayo dun. Okay na yun. Pero tungkol dun sa kapatid ni Desa, may nag-message na ba sa inyo? Wala pa. Wala pa po. Ikaw, Desa, sa'yo? Wala naman po nag-message doon. Ha? Wala naman po nag-message sa akin doon. Wala nakakarating tungkol sa kapatid mo? In-expect ko na po yan. Na? Walang mag-chat. Okay. So, ganito.
May nag-message kasi sa amin na may nag-message kasi sa amin, pero ayun nga, tungkol yun dun sa kapatid mo. Pero siguro mas mainam na lang yun, pag-usapan na lang natin siguro ng walang camera para mas maganda. Okay, pero Mark, ito yung pagbabalik mo sa pagtitinda, sino dati ba yan sa puhunan ninyo o binigyan kayo ni tatay? Ano po, yung pinahiram po kami ni Papa. Okay. Pinahiram po kami. Okay, so sa madaling salita, lahat ng puhunan nyo nung nakaraan, naubos yun. Opo. Ang dahilan bakit? Dahil din po sa gastusin sa namin mag-asawa. Kasi nga tumigil kayo sa paglalako. Opo. Alright. Pero po babawi ako. Maganda naman, Mark, kung ganun. Kung ganun yung gusto mong mangyari, no? Okay. So ngayon na may mga sa totoo lang, Mark, may mga ang team namin at ang sponsor, may mga nakahanda sana kami plano para sa inyo na mag-asawa, no? Pero syempre, pinapakaramdaman muna namin kayo. Opo. Kaya nyo pa bang ituloy ang pagtitinda nyo? Oo naman po. Kayang-kaya ko po. Alright. So sa pagtitindahan, anong plano nyo? Tutuloy pa ba o ano? Tutuloy po. Sa pagtitindahan? Opo. Okay. So wag lang titigil yung isa tapos magpo-focus lang kayo sa tinda. Hindi kayo mabubuhay dun. Ay, hindi po. Habang po siya, dito po siya sa tindahan, ako po yung nagtitinda ng isda. Okay. So kung ganun yung plano ninyo ay pwede naman siguro, no? Pero sa pagtitindahan kasi, Mark, marami na din kaming nakausap din na nagtitinda. So hindi talaga yun sasapat para kayong dalawa ay buhayin, lalo't sa ganitong area, no? Kasi napaka liit lang din ang tinutubo sa pagtitindahan. Yung tinutubo mo sa pangingisda, hindi mo yun kayang tubuin sa pagtitindahan, maniwala ka. Kung meron ka sigurong isang malaking sari-sari store, tapos ikaw lang yung takbuhan ng mga tao, may possibility. Hindi sa discourage ko kayo, Mark, ha? Binibigyan ko lang kayo ng idea, no? Kasi base sa nakikita ko dito sa area nyo, naiilan-ilan lang ang bahay dito. Okay, pero wala namang problema kung gusto nyo subukan. Why not, di ba? Yan naman yung pinakamagandang sugal, eh. Negosyo, di ba? Alright, so ano bang plano ninyo sa family ni Desa? Kayong tatanungin ko. Gusto niyo bang maayos kayo ng pamilya mo o hayaan na lang natin na sa ganitong sitwasyon? Gusto maayos or yung sinaktan siya ng sarili niyang kapatid. Tapos aayusin lang ganun. Tapos kung ano pa sinasabi sa akin. Si Desa, tanongin mo si Desa. Anong plano niya? Kasi siyempre family niya yun, side niya yun. Ikaw, Desa, ano bang plano mo sa kapatid mo? Sa pamilya mo, anong gusto mo? Ayusin ba natin o hayaan na natin okay na yung ganito? Gusto ko ayusin, pero natatakot po akong pumunta doon, kaming dalawa. Kasi baka na naman pagpunta namin doon, pagtaboy na naman po kami. Pero ikaw, Desa, wala ka naman ibang nagawa sa kanila? Wala po. Wala naman. Wala po. Ano yung tingin mong pinagmulan ng kinagalit sa'yo ng ate mo? Nag-asawa po agad ako. Yun. Dahil ikaw ay, nung inasawa mo siya, ikaw ay nag-aaral pa ba na? Hindi na po. Hindi na? Nag-stop rin Stop po. na? Hanggang ano nga lang yung natapos mo? Second year. Second year high school? Hindi pa college po. Oh, second year college siya pala si Desa eh. Ano nga ulit yung kinukuha mong course nun? Ano po? Sa pagkain po. HRM? Hindi po food beverage po. Parang ano ang tawag din? Luto-luto po. Culinary? Opo. Okay. So yun yung pinag-aaralan mo that time? Nag-stop po ako nung nawala yung lola ko at mama ko po. Nung nawala sila tsaka ka lang ginto. Alright, so guys, tinatanong ko lang kay Desa kung gusto nilang maayos. Kasi baka naman may tutulong tayo. Baka pwede nating magawa ng paraan para nang sa ganun, magkausap at maging maayos. Kasi ito naman yung mission natin, guys. Hindi lang sa pera, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa bahay.
kapag kaya naman nating tumulong sa problema ng pamilya, yung mga problema personal, kung kaya naman natin tumulong, why not, di ba? Bakit Pero hindi? po, may plano po siya na ayaw ko po. Ano yun? Doon po ako. Dito siya. Maghiwalay kayo. Maghihiwalay po kami. Pero kami po daw. Kami pa po daw. Kumbaga, hindi kayo maghihiwalay bilang magkarelasyon, pero maghihiwalay kayo ng location. Oh. Naging asawa pa ako. Nag-asawa pa tayo magkahiwalay. Dito daw po siya magtatrabaho. Tapos doon po ako sa kanya. Ay ayaw. Mas nagalit po yung ate ko. Alam mo, may nakikita akong side ng ate mo na maganda din bilang kapatid. No, bilang kapatid lang. Siguro siya ay concern lang din sa'yo dahil mahal ka niya. Kaya siya nagagalit, Desa. Kasi, syempre, siguro ang ine-expect niya na magiging buhay mo ay kayo makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa maayos na trabaho at magkaroon ka ng isang agad na buhay. Pero, ang negative naman doon ay sana binibigyan niya naman si Mark ng konting tiwala. Ano? Ayun nga po yung kinagagalit ko din po. Oo, kasi ang nakikita ko ay hindi siya believe sa pwedeng mangyari sa buhay ninyong dalawa na magkatulong. Ano? Opo. Hindi siya naniniwala na kakayanin nyo someday. Opo. Kasi mahal ka ng ate mo, nakikita ko sa sinasabi mo na nagagalit siya, na gusto niya, nandoon ka sa kanya. Kasi kung hindi ka niya mahal, mas okay sa kanya na nandito ka. Pero ayaw ko po yung plano niya. Doon po ako sa kanya. Ano. Okay, iyon mo yun. Oh. Kasi gusto mo kasama mo si Mark. Naintindihan ko naman yun. Kasi may sarili ka ng isip pa eh. Ano, Desa, may sarili, sa tamang edad ka na eh. Ikaw na magdidesisyon sa buhay mo. Oh. Sa part ng ate mo, dapat naman sa kanya ay bilang kapatid ay nasa suggestion na lang siya. Hanggang suggestion lang siya. Kasi may tamang pag-iisip ka na eh. Oh. Sabi nga, ikaw na magdidesisyon sa buhay mo, kami hanggang payo na lang sa'yo, di ba? Oh. Yun lang naging problema sa ate mo. Pero nakikita ko na mahal ka niya sa paraan na alam niyang mapapabuti ka, no? Yun kasi yung alam niyang mapapabuti ka kapag ka nandoon ka sa kanya. Kasi nga, mahal ka niya bilang kapatid. Yun yung nakikita ko. Pero, pakita niyo na lang na Mark, Opo. na kaya ninyong mag-asawa. Pakita niyo na lang sa ate mo na kaya ninyong umasenso din balang araw, na hindi lang niya nakadepende sa edukasyon. May mga nakita na ba kayong graduate ng college sa katambay lang? Meron na o wala? Wala pa. Kami marami. Maraming graduate ng kolehiyo. Baka marahil, meron pa dito mga anak-anak nila na nanonood sa atin, mga parents sila, na mismong anak nila ngayon graduate ng kolehiyo, nakatambay lang sa bahay. Hindi nakadepende ang pag-aasenso ng buhay natin sa pagtapos ng edukasyon. No? Hindi masamang magkaroon ng edukasyon, ng diploma. Maganda yun. Pero hindi doon natatapos yung buhay kung wala kang diploma. Di ba? Magsikap lang kayo, mag-asawa. Ha? Pagpatuloy nyo yan. Yung sinasuggest namin sa inyo na pagtitinda ng isda, hindi naman namin sasuggest yan kung alam namin hindi kayo dyan mapapabuti. O yung naging diskarte mo na lumilipat ka na ng area, maganda yun. Opo. O kakamustahin ko sa iyo ngayon yung motor, na ayos na ba? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa, bakit? Wala po pong pangayos. Ano nakaraan, di ba sabi ko sa iyo, paayos mo, nung may pera ka. Nahingi po ako ng pasensya sa inyo. Nagastos ko yung pera sa walang Saan nyo ba nagastos? sa pagkain din po namin dalawa. Pero sa mga gamit, sa mga material na bagay, Ay meron po. kagaya ng, Timbangan po, tsinelas. okay lang yun. Timbangan, ginagamit nyo sa trabaho yun eh. Okay, so wala nang problema kung sa pagkain yung dinala, no? Wala kang dapat ihingi ng paumanhin dun kung sa pagkain. Basta hindi naman kayo naging maluho siguro sa pagkain. Hindi. Baka naman sa restaurant pa kayo kumakain sa labas. Ha? Pag makaluwag na kayo, pag alam nyo talagang sobra-sobra na, tsaka nyo gawin yung mga bagay na yun. Ano? Sabi nga, grind now, enjoy later.
Di ba? Magtrabaho muna kayo ngayon, mamaya nyo enjoy yung buhay pag meron na. Di ba? Okay, sige. May mga, basta Mark, ito lang masabi ko sa iyo, may mga nakaabang naman kaming plano para sa inyo na pwede naming itulong pa sa inyo, ha? Okay, sabihin ko na, gusto sana namin kayong magkaroon ng kahit pa paanong masabing sarili nyo na tahanan sana. Pero yun, nakaabang pa lang na plano namin. Yung motor nyo, nasaan? Ayun po, ginagamit ni Papa sa sahod po siya. Saan? Katulong ko po din magtapas yan. Okay. Gamit ni tatay ang motor mo. Kaninong gasolina ginagamit? Sa kanya po. Sa kanya naman. Alright. Tsaka nakaraan, binigyan ka din naman niya ng panggas, di ba? Sige. Sige, Mark, ganito. Ano pa ba ang kailangan natin dito kay Mark? Okay, paparating ko na lang din sa'yo. Pinapasabi ng sponsor, ha? Ikaw na lang din makipag-usap sa kanya sa harap ng camera. Opo. Pinapasabi niya sa'yo na dun sa video na nangyari nung pagpunta namin doon kay tatay na dumating ka, Opo. talagang sa lahat daw ng narinig niya ay siya daw ay gusto niyang sabihin sa'yo na siya ay na-disappoint. Nadismaya daw siya sa mga narinig niya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ikaw mo siya sa camera. Ma'am na lang, sabi mo ma'am. Ma'am, pasensya na po sa nagawa ko. Hindi na po uulit ng ganitong, sana po bigyan niyo ako pagkakataong masinsuli ng ayos. Yun lang po. Ikaw, Desa, may gusto mo sabihin? Ano na din po. May hingin ng paumanhin Opo. dahil napabayaan yung negosyo. Okay, so yun naman ay naramdaman lang ng sponsor natin. Kagaya lang, kaparas lang naman ang naramdaman ko eh. Di ba? Same lang naman kami ng naramdaman. Kasi nga, ang ine-expect namin, syempre, pagsisikapan yung mapalago na mag-asawa. Alright, pero nakita naman namin, sabi ko sa kanya, wag na po kayo mag-alala kasi bumalik ako alam Mike, nakita kong bumabawi na si Mike ngayon. No? Opo. Alright, sige, bibigyan pa kita ng ilang araw sa pagbalik ko dito, titingnan ko ulit. Ipakita mo sa akin, gusto ko may pakita ka sa akin proof na kayo ay kahit paano ay may pinapaikot. Pakita mo sa akin ilang araw, ha? And then pag nakita ko talagang totoo na kayo ay bumabawi, nandito na kami, magdadagdag kami sa ng bibigay kami sa ng pampuhunan ulit, ha? Opo. Tapos yung sinasabi ko sa inyo sa bahay, pag-uusapan namin yun. Pero nakaabang na yun. Opo. Ha? Alright, so pasensya na kayo ngayon kung naabala kayo sa tulog. Wala po. O, pero ikaw, Desa, kung sakali bang kakausapin namin ng ate mo at handa siya makipag-usap sa'yo, harapin mo ba? Ha? Opo. Kaya mo siya harapin? Eh si Mark, Hindi po kasi harapin. o baka takot ka sa kanya? Hindi po ako takot sa kanya, naiwas lang po ako sa gulo. Hindi nga, hindi naman gulo yung ano natin eh. Kung Ay, sakaling siya gulo. makipag-usap. Eh, pag ho yun ang talagang mananampal nga yung pag ako'y nakikita. Ano nga po sinasabi sa kanya. Baka daw patayin ko laang to. Ano bang ibang pang sinasabi sa kanya, Desa? Sa kanya, yung masasamang sinasabi. Bukod doon sa, Masasakit po. ano kagaya ng ano? Grade 4 lang natapos niya. Baka wala daw siyang ibigay para sa akin. Ang ganun tong bagay. Ikaw, Mark, anong tatandaan mo sinabi sa'yo? Ay, yung wala daw po akong silbing maging asawa. Bakit naman? Kasi po grade 4 lang daw po ako. Kahit baga po grade 4, eh may pinag-aralan din naman. Siya nga eh, mataas ang pinag-aralan. Ba't ganyan ang ugali niya? Tama yun. Wala na ngayon pinipiling taong mataas pinag-aralan. Mataas kang pinag-aralan, eh ano pa rin, ay mababa. Sa pakikipagkapatao, no? Siya pang tunay na tao makipag-usap. Okay, so hindi naman natin din masisisi Mark siguro kasi talagang masama siguro yung ano niya, yung loob niya sa lahat ng nasabi sa kanya. Hindi man natin pwedeng ano yun si Mark eh, kahit tayo ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon niya.
halimbawa, tayo yung nasa sitwasyon niya, masama din yung loob natin. Lalo pag maringgan natin ng isang tao na binababa tayo, tapos sa harap pa mismo ng girlfriend mo, binababa ka. Masakit yun para sa isang ano. Ako man din, naranasan ko yan. Oh, naranasan ko yan nung ako'y magkaroon ng, hindi pa si commander, magkaroon ako ng girlfriend na hindi ko kaya daw pakasalan. Ganyan, kasi ano lang daw ako, wala naman akong matinong trabaho. Naranasan ko yung ganyan, kaya alam kong yung sinasabi ni Mark ay masakit yan para sa marinig sa ibang tao, yan, lalo na sa kapamilya mo ng girlfriend mo. Masakit yan para sa sa lalaki. Nakakababa sobrang ng pagkatao, di ba? O minimo na bumaba ka ng tingin sa sarili mo lalo. Opo. Bagsak na bagsak po. Babang-baba sa sinabi ng ate nito. Hindi ko malilimutan lahat sinabi niya sa akin. Saan niya sinabi? Sa text lang o sa harapan? Sa harapan po. Sa harapan? May kaharap na ibang tao? Wala naman. Kayo lang. Kami lang po. Kasi kaharap si Desa? Opo. Aray ko. Yun yung masakit. Kaharap mismo yung... Tapos po, doon din yung sinabi, marami pong tao nakakarinig sa barangay hall po. Nag-uusap din kami. Pati sa barangay hall? Opo. Nag-usap na pala kayo Wala daw po akong kwenta na lalaki. Sabi doon, baka nga patayin mo lang yung aking kapatid. Wala kang kwentang lalaki. Grade 4 lang pinag-aralan mo. Ako na nga po humihingi ng pasensya. Sa mga naririnig mo sa sinasabi ng ate mo? Grabe naman kung ano. Kaya kung magpapakita sa akin, huwag ko siya makikita. Hindi mo kayang harapin. Kung anong sinabi niya sa akin, ayun din sasabihin ko sa kanya. Yun lang ang problema doon. Huwag naman, hindi naman sana dumating sa point na ang pinagbabasihan na lang ay yung pinag-aralan ng tao. Ayun lang yung masama. Ayun lang yung masakit doon. Kung sinabi na lang sana na baka kasi nag-aalangan ako, baka hindi mo kayang buhayin yung kapatid ko. Siyempre mahal ko yan, baka mapabayaan mo. Kung ganun sana, pero yung sasabihin na wala kang kwenta dahil grade 4 lang natapos mo, wala kang kwentang tao. Mali po yun. Hindi po nababase ang isang pagkatao ng isang tao kung sa degree o sa tinapos lang, ano? Eh kung kaya naman ni Mark buhayin si Desa sa abot ng mga kaya niya, di ba? Tapos masaya sila na magkasama. Ako po nga dyan, huwag na iisipin yung mga sinabi ng ate ko. Masakit po yun. Nararamdaman ko po siya. Humihingi po ako ng pasensya sa kanya lagi. Mahal na mahal ni Desa din si Mark kasi kumbaga ayaw niyang nasasaktan yung boyfriend niya o yung future husband niya. Kumbaga na nakakarnig ng ganun sa kapatid niya. Kaya sana wish ko dumating yung time. Antayin ko lang na siya mismo yung mag-message sa akin. Oh, dito pala sa tatay. Anong nangyari tayo? Walang gas. Wala nang gas. Walang gas. Hindi ba napaggasolinahan? Ay, wala lang po. Hindi ko alam kung bakit na wala. Aling isda. Kay Gise. Ba, may trabaho ka tatay? Oo. Ayos. Okay, so sige tay. Sige, ibibigyan kita ng itong pagbalik namin, ipakita mo na sa akin ha. Siguro mga 2 or mga 2 days ganyan. Babalik kami dito. Tapos doon magre-restart tayo ha. Apo. Doon ulit kayo magsisimula ng pagtulong kung ano yung makikita namin sa ano. Kasi tinitingnan muna namin kung talagang ipapakita mo na babawi ka. Apo. Ha? And then magre-restart tayo ng ano sa iyo. Ha? Ng pag-focus namin ng pagtulong sa iyo. Binibigyan ka lang muna namin ng konting chance. May pakita sa sponsor na talagang babawi po ako. Ganun, ha? Okay, sige. Pinapatanong ng sponsor magkano daw ba inaabot ng baka? Baka. Tara, tayo 5. Mga 35. Kung gaano kalaki na babae yun? na yun. Gaano kalaki na yun? Ayan ko na yun, bago walay. Walay pa lang kasi yun. Malaki-laki naman na yun. Laki na. Okay. 35. Sabihin ko sa kanya. Pinapatanong niya eh. Kasi pagka
pagkababoy at saka lalo lang mahihirapan yung mga yan. Ang konsumo pa ng pagkain na yan. Ang isa pa, wala kaming sariling lupa na Tama. pagdaanuhan. Tsaka isa pa doon, baka mamaya magalit sa inyo yung mga kapitbahay, mga karatig nyo. Ireklamo pa kayo sa barangay. Anong baka, wala siyang problema. Taon-taon yun, kung aanak, Pero sa pakain naman na damo, walang problema walang dyan. problema yan. Yung mga Yung mga yan naman. walang problema yan sa mga may-ari ng lupa. Ano mo yung bente ko lang Hindi naman bente. mga ano yan, mga talo yung mga nakataling yan. Walang Siya mo magbibente. walang bakal yan eh. Ang mga Okay. may bakal yan, yung mga kapitbahay. May ano yung bente. Okay. Biberiya. O sige, tay. Pagka sila, meron silang aasahan taon-taon. Tama. Yun ang akin. At least tayo, bumabawi naman ngayon si Mark, ano? Oo naman. Kasi gusto ko sa kanya, ipakita niya sa sponsor na nadismay ang nakaraan na karapat dapat siyang ituloy pa rin yung tulong. Uy, ngayon nag-isda, bago sabi ko, Nagtapos pa pala. sabi ni Jay, gusto mo pang income? Ikaw na may maaga na ubos. Hindi ka, tumapas ka din eh, tutulong kita. Sabi pa, puyat ako, tutulog lang ako. Tumulog ka muna. Paggising mo, gumising. Yun, kumita pa ng 500. Galing, ano? Kaya kay 2,000. Ha? Laki lang kita ni tatay, ah. Oh, yun, diskarte si tatay. Diba? Galing. Alright, so paano, hanggang dito na muna itong vlog natin. Lalabas na rin kayo mamaya. Please, kausap ulit natin si Mark ngayon. Malinaw na clear yung gusto namin linawan. Malinaw na lahat. Kaya tara. Kasi yung punan, pag nabukasan yan, hindi kayo makakatindog kinabukasan. Yung utang, pag nasingil nyo, hindi nyo naman sigurado magbabayad lahat. Tama. Eh di kabukasan na yun. Mali, doon pa lang na mali na, no? Na isinasama yung sa puhunan yung pautang. Na dapat yun inilalabas mo yun kasi kwentado nila ang kanilang kita. Oo. Kumita sila ng pagpalagi ng 800 o 500. Pero ang kompleto na yung pera. Ang gagawin nila, babawasin nila yung 500, di ba? 1,500 na. Tama. 2,000 yung kinapital nila. At yung lang yung sa utang. Tapos hindi masisingil. Hindi masisingil. Bawas lang. Bawas na ang puhunan. Kaya kinukuha nyo muna yung puhunan. Tapos kapag bibili siyang isda, kunin niya sa'yo. Oo, pag siya'y maalam na, alargahan na kita. Tama. Kaya sabi mo, pasensya na muna kung Oo. pinaghihigpitan sa ngayon. Oo. Ay, para sa inyo, sabi ko. Tama yun. At least tatay, may madiskarte, may tatay kang ganyan. Ako naman 3 araw nagtapa, sabi nga kumita. Okay, tay. Ay, yung akin nga, wala pa kabawas-bawas, nakikommander pa. Hindi pa nagagalaw. Hindi pa. Kasi wala pa eh. Ay, yung ano pa, baka mga sa 8 pa, makukuha na yun. Kasi may pakawit na ako. O paano yung motor niya yan? Sa kayo bibiling gasolina niyan? Maubos-ubos naman yung 10,000 yun, baka mababayad lahat. Pero balik agad doon, isang araw na babalik na agad yun. Tsaka may kita, no? Okay. O, sige tayo, Mark. Ha, lakad-lakad na muna kami. Sige. Tayo dito muna po kami, ha? Ano na muna kami sa'yo. Alright, so sinasabi lang ni tatay na siya, kinukuha niya muna yung puhunan nila Mark kasi nga nakikita doon niya na hindi pa talaga din marunong itong dalawa. Kaya ang ginagawa niya, yung puhunan, kapag kumita, sa kanila lang yung kita. Pero yung puhunan kukunin ulit ni tatay. Maganda yun kasi hindi nila madadama yung puhunan, di ba? Ang panggastos lang talaga nila o ang hawak nila pagkatapos magtinda, kung magkano lang yung tinubo nila. Kung tumubo sila ng 800, ay di yun yung hawak nila, yung 800, hindi nila nagagalaw yung 2,000. Kasi nakita nga doon ni tatay na may mali na nangyayari kasi ang ginagawa pala nila, narinig nyo naman, yung 2,000 halimbawa puhunan, halimbawa lang namuhunan ng 2,000, tapos may mga pautang silang 500. Ngayon kukunin nila lahat ng kinita and then isasakto lang nilang 1,500, tapos yung pautang halimbawa 500, isasama nila sa puhunan yung inutang. So kapag hindi nasingil, wala na yung puhunan, bawas na. Tsaka dapat hindi sila nagpapautang. Magandang hapon. Dito muna kami. Tsaka dapat hindi sila nagpapautang kasi sabihin nila, ipaunawa nilang pinapaikot lang din po kasi namin ito. Di ba? Kasi kung papautang, ang nangyayari, nadidelay yung puhunan mo. Ikaw din ang apektado. Buti may si tatay ganyan, di ba? At saka at least clear, malinaw sa mga napapaisip na baka daw si Mark kasi ang gumagastos sa bahay nila nito mga nakaraan kaya naubos yung puhunan. So malinaw kay Mark mismo nang galing na palitan sila. Gumagastos din sila nanay, hindi lang sila Mark.
Alright, so abangan nyo na lang yung mga pwedeng mangyari sa plano namin ng sponsor dito ng team at ang sponsor. Maraming salamat sa kanya, yung lang magpakilala. Thank you so much po sa inyo at sa mga manonood natin. God bless po sa lahat. Kita-kits tayo sa sunod na vlog. Got my arms open for your love. Oh, oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.